So, good day everyone. So, today, I'll be discussing the teratology and hazard to prenatal development. So, this topic is all about how certain factors can affect the health of babies even before they are born. So, gikan sa gi-report ni Miss Pagabangan, so we've learned about the stage of prenatal development, gikan sa geminal, embryonic, hangtod sa fetal stage. So karon sa akong part ato ang tun-an or ato ang kanang himay-himayon kung unsa ang mga butang nga makadaot sa bata samtang naa pa siya sa tiyan sa iyahang mama. So kung nang gibuntis pa siya sa iyahang mama. So first, we have here the teratology. Teratology is the study of birth defects. So what is teratology? So teratology is the study of birth defects and their causes. So in simple word, it helps us to understand why some baby are born with abnormalities or aduna sila diferensya sa ilahang physical appearance or even sa ilahang sulod sa ilang organ like brain or something mga nganana. So next, we have here the teratogen. Anything that cause birth defects. So, what is teratogen? So, teratogen is anything that cause birth defects. So, like, for example, like sa tambal, chemical, or radiation, or even sa unhealthy habits or lifetime sa iyahang mama samtang gabuntis ang inahan. So, for example, like drinking alcohol or smoking while pregnant. So, mo na siya ang example sa teratogen kay tungod ana makadaot kana sa bata. And ang teratogen kay mo na siya ang mga butang or mga things nga makadaot sa baby nga na siya birth defects. So, Tera comes from the Greek word means monster. So, ang tera daw kay muna siya ang ginagamit nga term sa una nga panahon kay ang mga tao man nagakuan sila ba nagatuo sila nga ang bata nga kanang nasalay kanang defect kay mura daw og kanang monster or dili normal ang ilahang itsura, lahi sila sa ordinary jud na tao. So, muna siya ginatawag siya og tera. And ang tera is gikan siya sa word nga Greek. So now let's proceed to the next slide. Why teratology matters or why it is important to study this topic. So we have here the protecting babies before birth. So teratology is very important because it helps us to protect the babies even before they are born. So pinaagi sa tong pagsabot kung unsa ang makadaot sa bata sa sulod sa tiyan, parents and doctors can take steps to keep babies healthy. So pinaagi sa mama ug sa doktor makabuhat og isa ka lakang kung unsaon pag-keep ang baby nga healthy siya. So for example, kung ang mama kay kabalo siya nga ang smoking ug drinking kay makadaot sa iyahang anak, so pwede siya nga muundang aron iyang malikayan ang problem sa bata para iyahang anak is mugawas nga healthy. So mo na siya protecting babies before birth. Next is some habits and exposure can harm the development. So there are many habits or development nga makadaot jud sa development sa bata, like pag inom og tambal nga kanang walay reseta kanang ikaw lang nagpalit or kanang pagka-expose sa mga chemical or sobra nga stress. So for example, kung ang buntis kay nagatrabaho siya or nagaagto siya sa lugar nga kanang naay mga aso or something nga naay chemical nga makadaot, so ang kana siya nga factor is makadaot yun na siya sa bata. Next, we have here the both mothers and fathers play a role. So dili lang daay kay ang ato ang mama ang dapat nga magbantay ani or ganang dapat maging aware ani. So apil day ang ato ang amahan ani, kailangan pod nga maglikay sila kay isa pod day sila sa factor nga ang baby is kanang apil po ng ilahang lifestyle o ang ilahang health
kay makaapekto po day na sa pagdako sa pagdevelop sa bata. So, for example, kung ang amahan kay perma siya ma-expose sa chemical or radiation, pwede ni siya nga makaapekto sa iyahang similya or mahimog ka ng hinungdan nga naay-apekto ang naay-defect ang isa ka bata. So, hazard to prenatal development. So, we have here the 5 categories. First is prescription and non-prescription. Second is psychoactive drugs. Third is environmental hazard. Number 4 is maternal factors. And number 5 is paternal factors. So, first, we're going to explain the prescription and non-prescription drugs. So, some prescription drugs like antibiotics can harm. So, non-prescription drugs is like diet pills, aspirin, too much coffee also, then dangerous. So, first, we're going to explain the prescription drugs. So, they are, muna siya ang mga medicine or mga tambal nga kanang ginahatag sa doktor. So, mga tambal nga ginaresita sa doktor, jud mismo ang nagahatag. But, dili tanan tambal is safe siya para sa buntis. For example, the thalidomide strategy in 1961, so given to pregnant woman for morning sickness cause birth defects. So ang tambal nga thalidomide kay once na siya nga giuse para tabangan ang mga buntis nga mama nga kanang gasuka kanang morning sickness mumuha ni siya ang ginahatag sa una. So, kanang strategy is daghan og nag-cause ani tungod niya ni nga tambal daghan og kanang hinungdan nganong ang bata is kanang na siya defects like kulang siya og tiil or kamot like ana tungod ana nga tambal nga ginahatag sa una sa morning sickness sa mga mama. So, non-prescription drugs, on the other hand, nga ay kani siya ang mga tambal nga kanang mapalit lang bisag walay resita. So, wala siya ginakuan sa walay resita gikan sa doktor sama sa aspirin, diet pills or energy drinks. So, kanang kung sobra po ang pag-inom kay makadaot ni siya sa kuan sa bata sulod sa tiyan. So, for example, kung sobra ang kape or soft drink, pwede na nga magaan ang timbang sa baby or paspas kayo iyahang heartbeat. So, mas daghan og cause nga kanang ang baby is najud siya kanang UTI, magka-UTI ang bata. So, both prescription and non-prescription drugs should take only with doctor's advice. Sa mga uban nga ang tambal kay ang uban man nga tambal kay mo na siya ang mag-cause nganong naay serious birth defect ang isa ka bata. Ito, we have here the psychoactive drugs. So kini ang mga butang nga makadaot sa utok ug sa pagdevelop sa bata sulod sa iyahang sulod sa tiyan sa iyahang mama. So we have here the smoking, smaller babies higher rates of death. So, kung ang buntis na mama kay kanang manigarilyo, ang bata kay mahimo siya gamay or taas ang possibilities nga mamatay siya. So, for example, kung ang mama kay manigarilyuhay katas sa isa ka adlaw kay kalima. So, mahimo ana nga ang baby kay kanang na siya weak nga lungs o kanas tas low ang iyahang timbang. So, dili man pod naman po uban nga ang mama is kanang kanang makasimhot lang sa kanang kilid-kilid kay naay na nigrilyo. So, kanang mo po na siya ang mga causes nga unintentional. Next, we have here the alcohol. Ang alcohol kay mag-cause siya og fetal alcohol syndrome o FAS, facial deformities, limb defect or below average of intelligence. So, drinking alcohol during pregnancy can cause the fetal alcohol syndrome or FAS. This is kanang maagto siya sa facial deformities or limb defect or kunang kulang sa bukton or low intelligence. So, for example, ang mama kay gainom, so possible nga
iyahang anak kay lahi og face na ang iyang anak is possible nga na flat face ang iyang anak or kanang naay learning problem or hinang iyahang development sa iyahang utok. Lastly, we have here the heroine, small sickly babies or risky deliver. So ang heroin is kanang dangerous na siya nga illegal drugs kanang made from opium that affects the brain and body. So ang paggamit sa heroin is mahimog hinungdan nga ang bata gamay masakiton og mas delikado ang pagpanganak. So psychoactive drugs are very dangerous during pregnancy. Both mother and father should avoid them to protect the baby's health. So next, proceed ta sa environmental hazard, radiation, chemical, or too much heat. So environmental hazard, these are the things in our surrounding that harm a baby during the pregnancy. So number 1 is radiation, like X-ray or factory job, damage the chromosome or chromosome defect. So sama sa radiation or kanang trabaho sa pabrika, makadaot na siya sa chromosome sa bata. For example, if a pregnant woman kay kanang sige siya og X-ray or kaduha katulo siya na X-rayhan, nay possibilities nga ang growth sa iyahang baby kay maapektuhan siya og apil. So next is chemical. So lead, like ang chemical is like lead, mercury, carbon monoxide, kay man siyang maka brain damage or low IQ. So ang kaning chemicals kay kanang mo na siya ang mga lead, mga mercury or carbon monoxide, kanang makakos na siya og brain damage og low IQ sa isa ka bata. So for example, if ang mama kay ma-expose siya sa smoke or kanang sa smoke or sa work nga kanang nay chemical like painting, like ana god, kay kana siya nga butang, kay makaharm na siya sa baby or makaharm na sa utok sa bata. So next is too much heat. So like staying kanang kung magdugay jud ka sa kanang mga init or like hot tubs or sauna, kay mo na siya maka-increase og high risk nga ang spinal sa bata is kanang mo-open siya ba, mo na siya ang nagka-cause nganong ang spinal cord sa bata kay dili siya kanang properly nga close jud, so mo na siya ang cause. So number 4, our next topic is the maternal factors. There are conditions of the mother that can affect the baby during the pregnancy. So nadire is rubella or German measles or cause of blindness, defect, heart problem, or mental retardation. So rubella or germal measles is kana siya kana if ang pregnant woman kay kanang makakuha siya og rubella, it can cause the blindness, defect, or heart problem or a mental delay sa isa ka bata. For example, kung ang inahan wala siya nakakuha or nakapa-inject sa rubella, possible nga matao ang bata nga buta or bungol. So next is the STIs, the syphilis, herpes, or AIDS can lead to blindness, brain damage, or infant death. So like syphilis, herpes, and AIDS can cause also blindness, brain damage, or even the death of the baby. So for example, kung ang mama kay aduna siya syphilis kay tas wala pa jud natambalan, sureball or possible jud kaayo nga kato siya is makuha gyud to siya sa bata, sa napas lang siya sa tiyan sa iyahang mama. So
So next, we have here the maturation or malnourished, poor brain growth, folic acid prevent neural tube defect or spinal bifida. So let's talk about the nutrition. Kung kulang sa pagkaon ng inahan, so dili maayo ang pagtubo sa brain sa iyahang anak. Pero if mag-take siya og folic acid, makatabang ang folic acid nga malikayan ang sakit nga spinal bifida. So for example, eating vegetables or taking vitamins can protect the baby's brain and body. So next, we have here the stress and anxiety leads to premature birth, low weight, ADHD, and schizophrenia risk. So too much stress can lead to premature birth or low weight. So for example, kay ang kanang mama daghan kay siya gihuna-huna sama sa problema, mas dako jud ang possibilities nga ang mama is manganak siya og sayo nga wala pa sa iyahang bulan nga ginahulat. So mo na siya mag-cause of premature birth. So next, we have here the paternal factor, which means the father's condition or lifestyle can also affect the baby's health. So dili lang jud dahil kay mama ang dapat nga maglikay, no? So apil po dito ang mga papa ni. So we have here the exposure to harmful substance like lead, radiation, or pesticides, petrochemicals, or can cause the abnormalities or miscarriage or childhood cancer. So, kung ang papa kay expose siya sa harmful, kay kini siya kay makahatag og kanang abnormalities sa similya nga kanang mo na siya ang maghinungdan sa miscarriage or sakit sa bata sama sa cancer. For example, kung ang papa kay gatrabaho or nanarbaho sa kanang isa ka pabrika nga daghan og chemical, mas dako jud ang mas high jud ang possibilities nga maapektuhan ang iyahang sperm. So next is the paternal age. Older father increase the risk of genetic defect and offspring. So prenatal age, kung tigulang na or idaran na ang papa, kay mas taas ang possibilities nga kanang makapasa siya og genetic defects sa iyang anak. Pasabot ana kung tigulang na ang amahan, kay mas dako ang kanang chance nga ang bata magka-autism or uban pang sakit nga madalagikan sa genes sa iyahang papa. So thank you, and mo lang to ang ako ang topic. So the 5 categories of hazard to prenatal development is the proactive and non-proactive drugs. Second is the psychoactive drugs. Number 3 is the environmental hazard. Number 4 is the maternal factors. Number 5 is the paternal factor. So that was my report for today, and Mr. Nunog will be gonna continue the topic. So thank you.